Welcome back to our channel. And for today's video, we're going to do a mukbang for you guys. At ano ba yung kakainin natin today? Healthy snacks. And healthy snacks. Merienda mukbang to, guys. So, meron kami itong mga chips. Yan, sa kanya. Mushroom, chicharon. Tapos, meron ako itong mga small batch granola. And may mga cupcakes din kami. Brazo cupcakes and cheesecake cupcake na ipapakita sa inyo while talking about something important sa aming dalawa and madalas ding tinatanong. Yeah. Which is, kain ka ng kain eh. Mag-contribute ka naman. Maganda ang contribution ako kumakain. Hindi, yung process ng LGBTQ wedding dito sa Philippines. Oo, kasi nag-upload ako ng video dun sa, parang 2 weeks ago, na nag-ocular kami ng wedding location. At ang daming tanong dun na parang, bakit kayo nag-ocular? Eh, hindi naman legal ang wedding ng LGBT wedding dito sa Pilipinas. Or parang they're quite confused kasi nagpo-plan kami magpakasal here in the Philippines. Pero hindi naman legal ang gay marriage dito sa Philippines. So, we want to address those questions kasi ang hirap din sumagot isa-isa. Ang dami kasi nagtanong eh. So, we decided to make a video all about it para sa mga nagtatanong at interesadong magpakasal katulad namin sa LGBT community. If you're interested to know more about LGBT if you're interested to know more about LGBT weddings here in the Philippines while watching us snack on our favorite snacks, please keep on watching. First off, sige, sabihin natin. Alam nating lahat hindi pa legal yung sarap nito. LGBT wedding dito sa Philippines. By law, hindi pa siya, diba? Kasi nga, yung annulment divorce nga lang, hindi pa mapaspas dito, yung pa. Yeah. Pero sa other countries, alam naman natin na legal na siya. Marami na mga countries around the world na in-honor na yung gay marriage. Here in the Philippines, may naano kami na dalawang nag-officiate. Isang reverend, tsaka isang bishop. Isang bishop. Si Reverend CJ Agbayani. Taga-QC siya. Ano siya, yung LGBTQS Christian Church ata yung pangalan ng ano niya. Taga-QC nga. And then si Bishop Regent Luna, nakita rin namin sa isa sa mga subscribers namin nag-comment, siya yung sinuggest niya. Taga-Dasma Cavite naman siya. Ano talaga sila? What do you call this? Pare? Pare talaga sila. Nag-officiate din sila ng straight marriage. So, legal talaga sila, guys. So, yun nga yung tinatanong sa amin palagi. Magpapakasal kayo sa Philippines, pero hindi naman honored. So, parang for them, ceremony lang siya without, parang useless. Parang ganon. Pero hindi, guys. Kasi meron kami makukuhang marriage certificate or marriage. Hindi ba daw yung tawag? Actually, yung sabi sa amin, Holy Union siya. Holy Union yung tawag. Yeah. Holy Union. Hindi siya marriage. Yung katulad ng holy matrimony. Ito, Holy Union. Yeah. Actually naman, sa mga nagtatanong for us kasi, kaya we want to get married because we want yung blessing ni God. Kasi since God is the center for relationship. Syempre, mas maganda na may blessing. Alam mo yun? Kahit yung mga nagja-judge sa amin na dapat yung babae para sa lae, whatever. Oh, we're so tired of that comment. Yeah. It's so 1990s, guys. Hindi nga eh. 80s pa nga eh. Before anything, before namin i-continue nga, I want to share lang itong kinakain ko. Since yun nga, andun ako sa healthy living and changing my diet. Sarap siya, guys. Usually, yung mga merienda ko ngayon, mga ganito na granola, fruits, and this one from Hive Naturals. Sobrang sarap nito, guys. Small batch granola. Meron siyang granola sa loob, may cashew, meron din siyang sunflower seeds, and iba pang mga seeds sa loob eh. Meron din siyang almonds, and then, meron silang isa pang klase. Chocolate flavor naman. Sobrang sarap, guys. And, it's cacao. Yung pinaka-ano niya, pinaka-cacao powder, yung pinaka-nagpapa-flavor sa kanya. And meron din almonds, and granola, and peanuts, and cashew. So, marami siyang mga ingredients sa loob. And, it's so good for you na i-merienda dahil it will make you feel full for a long time. And, malakas siya sa fiber. So, maganda sa digestion, maganda sa energy. And this one, you can get it from hive.naturals.ph on Instagram and same sa Facebook, ganun din. I'll just put the link down below nung shop na pwede yung pagbilhan nitong mga small batch granola. Ang sarap niya, guys. As in, nung una ko siya natikman, talagang sobrang na-addict talaga ako dito. Kaya pansin nyo yung isa pa ubos na. Kasi lagi ko siyang ini-snack talaga. Honey yung hinalo dito sa isa eh. Sarap ng may honey. Super harap niya, guys. Yung sa'yo naman, ano yung ninangata mo dyan? Tommy's crispy mushroom chips. Yep. Masarap siya, guys, kasi
Hindi siya yung tinipid na mushroom. Oo, malaki siya. Malaki siya. Tsaka hindi siya maalat. And crispy talaga siya kasi sealed yung ano niya. Resealable yung pack niya. And marami siyang flavors, diba? Original, may garlic, may spicy, may cheese, salted egg, and barbecue. So, ayun nga, guys. So, yun yung number 1, concern ng mga nagko-comment na meron bang mag-officiate, legal ba, ganyan. So, yung Holy Union nga na tinatawag, guys, meron din kaming ma-receive na certificate from that. And that certificate, honored siya sa mga countries na legal ang gay marriage. So, when we hindi daw naman lahat, pero most of the countries. So, ayun nga, guys. But if you want, for example, kung gusto namin talaga maging super legal yung marriage namin, pwede naman kami pumunta sa ibang bansa and have a small ceremony there. Pero since all of our friends and a lot of our family members are here in the Philippines, we want to do it here. Kasi yun nga parang mawawala naman yung sense na pagpapakasal namin kung sa ibang bansa kami magpapakasal, tapos limited lang yung mga taong nandun. Parang kami lang yun, tapos yung witness namin si Elvis. Kasi hindi naman namin kayang pamasahihan lahat, guys, di ba? Papunta dun sa ibang bansa. Number 2 naman, guys, pag magpapakasal kayo, sinabi sa amin ito ng isa naming friend na coordinator. Sabi niya, make sure lang na yung venue na pipiliin nyo bago kayo mag-ocular, bago kayo ma-in-love sa place, ask nyo muna kung nagtatanggap ba sila ng LGBT weddings. Kasi, not all venues here in the Philippines ay open sa pagtanggap ng LGBT weddings. Yep, naano namin yan nung nag-wedding expo. Oo, nung pumunta kami ng wedding expo, may nagustuhan kaming isang venue kasi sobrang ganda nung place and maganda yung deal. And then, inask ko, before we have a deal or anything else, I just want to ask if you're accepting LGBT weddings. So, sabi niyo, unfortunately, hindi pa raw sila open sa ganon. So, syempre, we respect that. We respect that, diba? So, para lang hindi kayo ma-broken-hearted, siguro mas maganda yun muna yung una yung itanong, bago kayo mag-inspect, bago kayo mag-hope na makuha yung, yung venue na yon. Yeah. Ngayon kasi actually, with any suppliers, siguro. Actually, lahat. Kahit sa mga caterers. Kasi syempre, may kanya-kanyang stand ang mga tao about LGBT couples, mga LGBT weddings, diba? So, I think we just need to respect their opinion as well. So, respeto na rin sa mga may-ari ng suppliers, ganyan. Tanong nyo na rin kung they're open to cater to LGBT weddings or kung kahit anong supplier man yan. Kahit photo booth yan, kahit souvenir yan, ask them first para at least mas maganda yung working relationship kapag mas magaan yung loob nyo sa isa't isa ng supplier mo. Pero in fairness dun sa wedding expo na pinuntahan, di ba sinabi natin LGBT? So, open to tsaka yung iba tuwan-tuwa, congratulate kami. So, I'm really happy na sa bansa natin, unti-unti nagiging open-minded ang mga tao about LGBT. Hindi sila judgers. Pag kinakain, hindi mo pa pinakita. Ay! Sorry. Brazo cupcakes, guys! Follow nyo siya sa Instagram. Sarap na sarap siya, di ba? Hindi niya na pinakita kung yung buo pa yung cupcake na kinakain niya. Actually, this is from Sweet Love Cakes and Pastries. So, from Sweet Love Cakes and Pastries, yung Brazo cupcakes nila, Brazo de Mercedes in a cupcake form. Guys, obviously, ang sarap naman talaga. Dahil tinan nyo naman, nakalimutan niya ipakita at i-promote. Kinain na lang niya. Sorry. Kasi pakita mo kasi kung gaano ka-creamy yung loob. Ang sarap. Ang creamy niya. Basta, masarap siya. Sobrang affordable nitong Brazo cupcakes. For 1 dozen, it's only 300 pesos. Diba? Ang mura nun, so parang magkano nun siya each? 300 divided by 12. Yun. Ito siya, guys. 300 pesos lang siya for 1 box. Isang dosena siya ng Brazo cupcakes. It's so affordable at grabe, pwede siya ipang regalo. Kaya, try nyo to, guys. I'll put the link down below of the shop. Sweet Love Cakes and Pastries. Hello, Romeo and Ava. Thank you for this, guys. Sobrang sarap. Guys. We're so excited nung natanggap namin siya. Yun sa processing naman, medyo yun lang yung dalawa sa pinaka-sensitive or pinaka-parang kailangan mong i-look for or look after pag naghahanap ka ng Una-una, syempre yung sarap. Guys, ang sarap nito. Hindi ako masyadong nagsisweet siya nagkikake, diba? Sabi ko sa inyo. Pero ito, I can't help but take a bite. Dahil sobrang the best cheesecake I've ever tasted. I swear, sobrang solid nung pinaka-cheesecake niya. Hindi siya tinipid. Ang sarap nung ilalim niya yung crust. It's very,
ano yun, yung parang packed siya, hindi siya airy. Tapos yung blueberry sa taas, grabe. Yung combination niya, super yummy. This is from Nikita's Pastries. And I think she also accepts orders. I think 1,000 pesos for 1 dozen. Pero yung 1,000 mo naman for 1 dozen, sobrang sulit. Kasi yung cheesecake niya, guys, hindi ko ma-explain. Cupcakes na cheesecake lang yung ginagawa niya, guys. Kaya, solid siya. Hindi lang ito yung flavors ng cheesecake niya, guys. Meron pang almonds and salted caramel, may plain cheesecake lang, marami pang iba. Oo, may tres leches din siya. Hindi ko siya nauubos yung isang buo dahil nga bawal ako sa masyadong matamis and everything. Pero, ito talaga yung isang hindi ko ma-resist na hindi tikman once in a while kasi wala lang. Nung minodel ko to sa Sundowners, nagpunta kami. Tapos, I have to take a bite for the photo. Tapos, pag-bite ko, nasabi ko talaga, oh my God, ang sarap. Kasi nabigla ako kasi hindi ako mahilig sa cheesecake talaga. Hindi ako uubos nito kasi. So, basically, guys, gusto na namin kumain sa harap nyo. Which is we love to do. Kahit hindi naman sa harap nyo. Mahilig ako kumain. Make sure na yun nga. Since kasi, yung amin, we chose yung Catholic, ano. Tsaka same lang din yun, guys. May entourage, may veil, may secondary sponsors. Yeah. Siyempre kami, pipili rin kami ng mga principal sponsors. Ang swerte lang din talaga namin, we're blessed na open-minded yung lahat. Siyempre, pag principal sponsors, dapat older sa'yo, diba? So, siyempre, kapag older, medyo traditional or whatsoever. Pero ang swerte namin, kasi yung mga napili namin mga principal sponsors, natutuwa sila sa amin. Kukunin namin silang ninyo. Correct, guys. Sobrang blessed kami sa mga people na nakapaligid sa aming dalawa ni Din. True. Kasi lahat ng tinanong namin kung pwede maging principal sponsors, they're so happy to say yes. And oo naman. And parang sila pa yung natutuwa. Thank you na kinuha namin sila maging principal sponsors. And all the part of the entourage na kinuha namin. Parang they're so excited for us and happy for us. So, I think talagang isa yun sa reward namin ni Din, I think, from God, sa pagiging faithful namin sa Kanya, at pag ano namin sa center ng relationship namin kay God, isa sa blessing na binigay niya sa amin is to surround us with people who accepts us for who we are and who loves us completely. And yun naman yung importante sa amin, guys. Kaya, minsan pag nakakabasa kami ni Din ng mga nakakasakit ng comments from other people, yun na lang yung na-anonymous. Na inaano ko lang sa sarili ko palagi na it's okay kasi they don't know you and you don't know them. Ang importante dyan is yung mga taong nakapaligid sa amin dalawa and the people who we love also loves us back. Yun lang naman yun eh. And God accepts us for who we are because we feel that, guys. Tsaka not for anything else, guys. Nakakatuwa rin. Alam naman nila na LGBTQ wedding yung pupuntahan nila. Kahit even our guests na mga in-invite namin. Take note, guys, iba-ibang religion sila. Pero nag-confirm sila to attend our wedding. Yun yung tinatawag na sabi na imbitahin nyo kami diba? Sila pa yung nagsasabi. Diba? Iba-ibang iba-ibang religion. Hindi na ako magsasalita kung anong religion. Pero alam mo yun, nandun yung respect. Yun lang naman talaga actually importante eh. Alam mo guys, ang swerte lang namin din dahil yung mga nabook na naming suppliers is hindi kami nahirapan. Kumbaga, pagkatanong ko agad if they accept LGBT weddings, they said walang problema. Open sila. Lahat ng mga pinili namin. Oo, they're open to everyone. So, we're thankful. Binook na namin yung Villa Milagros, yung sa Ocular ko. So, doon na, sure na guys, doon kami, yung wedding namin. And then, kaya yun lang yung binilag niya, guys. Oo, kasi yun lang talaga. Kasi tapos, nakapag-book na rin kami ng event stylist namin and caterer namin. We're so thankful to Chow and the Narcissus Events team dahil they're so accommodating and talagang nakakatuwa sila, guys. Excited sila for us to style and help us achieve our dream wedding. Yes, ang maganda ngayon, guys, ang napapansin ko, meron na sila ngayong full package. Hindi katulad before na hiwa-hiwalay pa yung suppliers. Ngayon, meron sila. Although, syempre, ano mo pa rin, yung pang-discretion mo pa rin, if gusto mong kunin. Pero maganda nun, kung wala kayong masyadong kakilala na suppliers, sila, may offer sila na kasama na yung venue, kasama na yung caterer, kasama na yung stylist, kasama na yung photo, video, meron pa, may lights and sounds. Mas makakamura ka sa all-in package. Sa mga LGBT weddings naman, yun lang naman yung sensitive, actually, or yun yung laging tinatanong. Parang, paano magpakasal dito sa Pilipinas? Since lahat naman tayo alam natin na hindi pa nililegalize ang gay marriage sa Philippines. So, ayun, sana na-address namin well, yung mga nagtatanong sa amin, or sa mga LGBT couples like us who wants or planning to get married. So, may pag-asa tayo, guys, na magpakasal dito sa Pilipinas dahil may mag-officiate sa atin. Kaya doon sa mga tao na nag-hesitate pa rin,
na nag-iisip na baka ma-judge or, oo, totoo yun. May mga judgers pa rin talaga. Hindi na siguro sa buong buhay natin, hindi na natin maiwasan yun. It's part of our life already. Norm ba yung tawag doon? Yeah. Yeah, parang ganun. Pero, alam mo yun, basta kung saan ka masaya, and yun nga yung pinaka-importante, as long as alam nyo na genuine yung pagmamahal nyo sa isa't isa, regardless kung ano yung sexual preference nyo, it's still love. Ayun nga guys, I hope nakatulong kami sa inyo. That's all for the video for today. Thank you so much for spending time with us once again, guys. Thank you, and guys. as always, we love you all. God bless. Love you guys. Bye!